Sa ngayon, nandito ulit tayo sa pagsasagot ng mga quiz na binigay ko sa aking mga students noong nag-tutor ako sa integral. So, this time, number 4 na tayo. Yan. So, baka merong magsabi sa inyo na um, ba't parang ang tagal ko sagutan yung isang problem, ganun. Like 15 minutes siya. So, paano ko nga ba sagutan yung mga ganito na problem? Actually, sa akin, nagsosolve na din ako kung kaya mentally, no? So, this one is um, siguro sagutan ko siya in mental, no? And then i-check ko mamaya kung tama ba yung aking naging sagot. So since this is sine raised to 7 6x dx. So in my mind, alam ko that is an odd number sine cosine. So ang gagawin ko dito is hiwalay ko yung isang sine, and then yung sine raised to 6x is i-convert ko siya in terms of cosine. That will be 1 minus cosine 6x na quantity squared. And then magiging raised to 3 yon. So yun yung mangyayari. And then after nun, i-expand ko siya kasi naka-cube siya. Ayan. And then after nun, ang gagawin ko is punta na tayo sa integration. Kapag katapos ng expand, integration. And then may neutralizing factor tayo na so that is 6x. So ano ba yung integration ng sine? So that is, I think that is negative cosine. Kasi cosine, derivative niya is negative sine x. Yeah. So meron akong NF na negative 1 all over 6. And then multiply ko siya sa yung magiging sagot na natin. No. So 1331, so that will be easy. So sa una is wala ka pang i-multiply, so that is 1 only. So that is, ang sagot dito is cosine. Oh wait, baka magkalituhan sa sine. Integral ng sine px is wait lang. Kung yung cosine, in-integrate natin siya. I mean, dinerivative. So, negative sine. Negative cosine. Yeah. So, that will be... Pero naglabas na tayo ng NF dito na negative. So, this kinda interesting. Pero, sige, may ako na nun isipin yung sine. Gawin ko na lang muna is yung answer. So that will be cosine 6x. Yeah. And then, yung isa is cosine din. Raised to 3 naman to. 6x. So, may 1/3 yan. Over 3. And then, ito naman sa kabila is cosine raised to 5, 6x over 5. And then, si cosine raised to 7, 6x over 7. Yan. So, question is, hindi na ako magne-negative. So, I think that's fine. So, negative, positive, negative, plus C. I think this will be the answer. No? So, yun. Ganyan ako magsagot in my mind, no? Like,
Kung kaya ko hanggang sa dulo na ma-solve na siya, is gagawin ko na sa isip ko. Pero siyempre, 'di ba, merong mga notations medyo nahihirapan kapag nagso-solve. Pero I think that's it. That's the answer. So, i-double check ko na lang, no? So, solve na natin. So, ganito yung gagawin natin. Ihiwalay natin yung isang. So, yeah, i-answer ko na lang siya, guys. Ayan. So, yan yung hula ko kung tama yung magiging sagot. So, tanggalin muna natin yung isa. Mabilisan lang to na pagsagot. 6x. And then, si sign, yung hiniwalay natin. And the dx. So, equal siya ngayon sa ito. Papalitan ko siya ng Pythagorean identities. Na masyadong ipapakita sa inyo. Like, speedrun lang to. Yan, magiging raised to 3 yan. Hindi ko na din pinakita, no? Pero dapat sine squared 6x pa yon. Tapos, magiging siyang 1 minus cosine squared 6x. Yeah. And then, ganito. So, super duper. Super duper ratio. Sige, lagay na lang natin dito. Yan, squared 6x. And then, magiging raised to 3 ito. Para hindi nyo naman sabihin super shortcut na ako. Sine 6x dx, yeah. And then, expand natin siya. So, we will have this 1 minus 3 cosine squared 6x. Oh, 1331. So, may 3 pa dito. 3 pa dito. Yan, kakancel to. Then, 3 all over 5 yan. So, yan. And then, ano pa? So, addition naman plus 3 ulit, cosine raised to 4, 6x. And then lastly is minus cosine raised to 6, 6x. Yan. Sine 6x dx. And then we can now integrate. Yung neutral. Yung natin is equal to cosine 6x du is magiging siyang negative sine 6x, yeah, times 6 dx. And then du natin is negative 6 sine 6x dx. Our neutralizing factor is negative 1 all over 6, which is yung sinulat natin, negative 1 all over 6. And si sine open na siya. Pero the integration of sine 6x dx, sige, sine 6x dx is direct formula. So that is negative 1 all over 6 cosine 6x. Pero yung sagot ko dito is, yeah, dahil nilabas ko na yung negative 1 all over 6, cosine 6x na siya. So, kapag pabaliktad, kung dinerivative ko to, dapat babalik siya sa sagot. So, that is negative sine x. The derivative of this. 6x times 6. So, times negative 1 all over 6. Cancel, 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 cancel. So, I think I'm fine. So, nag-check na ako habang nagsasagot, no? So, sige. Kunin lang din natin to. Yan, distribute mo pa dapat sana yan. Pero hindi ko na siya gagawin kasi pwede ko na siya agad isolve. So, negative 1 all over 6 multiply to cosine 6x and then c plus 3. I mean minus 3 all over cosine cube 6x all over 3. Add 1 lang tayo sa mga exponent ng mga to. Ayan. All over 5. And then minus cosine is to 7, 6x all over 7. Yan. So, cancel lang ito. So, that will be the answer. I think I have come up with the same answer. Negative 1 all over 6 cosine. So, zoom out ko na lang. Cosine 6x minus cosine cube 6x plus 3
cosine raised to 5, 6x all over 5 minus cosine raised to 7, 6x all over 7. So, yan. I come up with the same answer. Ang nakulangan lang is, yun nga, yung 1, 3, 3, 1. Yun yung sa Pascal's triangle. No? So, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nakulangan ko lang is yung numerical coefficient na 3, 3, 1. So, upon solving, ayan. So, nakuha ko naman yung the same answer. So, yun, inunote ko yun sa sarili ko na wag kong kalimutan yung coefficient tuwing nagsosolve ako mentally. So, yun. Pwede nyo tong gawin guys na sulat nyo yung guess answer nyo kapag sinolve nyo siya ng mental and then sagutan nyo siya manually and then check nyo kung ano yung kung tama ba yung naging sagot nyo and ano yung naging correction. And then yung mula dun sa correction na yon, no? Magmula dun sa correction nyo, i-take note nyo yun para hindi nyo ulit makalimutan kapag next na magte-test kayo or magki-quiz kayo. So, that is para bang post. Siguro kapag nagre-review ka na, ganun yung gawin mo. Na, yun, try mo i-resolve and then, after mong i-mind, no? Mind calculation. Sasagutan mo siya mentally and then, yeah, check mo kung tama yung naging sagot mo. Di ba? Challenging, di ba? So, yeah. So, natapos na tayo sa ating 1 to 4. Meron pa tayong 5 to 8. And kapag gusto nyo ng solution nitong mga naging problems natin, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page. And then, pakita nyo lang na nakasubscribe kayo. And then, isi-send ko yung solutions nitong mga naging itong mga naging questionnaires. Sige, hanggang dyan na lang muna. Hanggang sa susunod na mga solving natin.